Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo ngayon dahil i-check ko yung mga succulents ko dito kung ano na yung kanilang latest na kaganapan dito, kung mayroon bang na sunburn, ayan, at ganito nga pala yung hitsura ng bubong nila, ayan. So clear na clear yung bubong nila dito, ayan. Lalo na kapag tanghali, talagang tutok na tutok sila sa araw. So, alas 10 pa lang ng umaga ngayon at i-check natin kung gaano nakainit dito. Meron na silang, ayan, 33 degrees na guys. Alas 10 pa lang ng umaga. Ayan. So, ito nga pala yung Takasago no Uki na ko. Ganyan yung hitsura niya guys. So, ito si Takasago no Uki na isa to sa magandang succulents na alagaan. Lalo na kapag summer, maganda yung kulay niya. Pinky-pinky pa rin yung kulay niya kahit mainit na yung panahon. Ayan. So, nagdilig nga pala ako dito 2 days ago. So, hindi ko na na-videohan kung paano ko sila diligan. Pero, full water yung pagdilig ko. Talagang basang-basa sila guys. At medyo gabi na rin ako nagdilig kasi nga kapag tanghali ay tutok na tutok sila sa init hanggang hapon. So medyo mainit yung lupa nila at inaantay ko munang mag-cool down yung lupa nila. Saka ko na sila dinidiligan kasi nga baka masira yung ugat. So inantay ko munang medyo hindi na mainit yung kanilang lupa. Ayan. So ito nga pala si Purple Delight na dati ay walang stem. Ayan. Humahaba na yung stem niya guys. At maganda rin si Purple Delight. So, isa rin to si Purple Delight na maganda yung kulay during summertime. Ayan. Purple talaga yung kulay niya. At ito naman si Ruby Necklace na may nilagay akong si Onslow. Ayan. So, maano na yung dahon ni Onslow. Matigas na rin. Kasi nung bago ko siya diligan, yung dahon niya pwedeng tupiin guys sa sobrang nipis at sa sobrang kulubot na pwede siyang tupiin. So ayan, tumitigas na siya after 2 days. Pati yung dahon ni Ruby Necklace, ayan, medyo tumaba na naman siya ulit. So ganyan lang kabilis guys, patabain ang dahon ni Ruby Necklace kapag nadiligan na siya. At ito naman yung isa ko pang Takasago no Uki na mula nung simula pa talaga ay tinanim ko na siya sa pot at pinalaki ko na siya sa pot. Hindi katulad nung ibang Takasago no Uki na ko na galing siya sa direct sa ground, tapos nung lumaki siya nilipat ko sa big pots. So ito talaga siya simula pa lang nasa malaking pot na talaga siya nakatanim. Ayan, napalaki ko siya sa pot lang. Ayun. At ito naman siya yung nasira last year nasira sa gamot, tapos nasira din sa frost. So, nangitim yung dahon niya. So, yung itim sa dahon, hindi mo na makitaan, guys. At bago na lahat yung dahon niya. At mayroon tayong fragi-fragi dito. Ayan. Ito siya laging nakatambay dito, guys. Lagi ko siyang napapansin na sa ilalim ng aking mga succulents. Ayan, nagtatago sa dahon. At ito nga pala siya, si Peach Pride. Ayan. Talagang malaki na yung ito nga pala yung mother plant, yung malaki yung dahon, yung mother plant. Ayan, napakatigas na rin yung dahon ni mother plant niya at yung mga babies niya, 'di ba, ang dami. Ang kakapal na rin. Ayan yung aking Peach Pride, 'di ba? Sobrang kapal niya. Ang bilis lang pala niyang paramihin, guys. Kasi 2 heads yan kinat ko, tapos yung isa, ayan, nagkaroon ng maraming babies. Tapos yung Dusty Rose ko na ayan yung niya, si Pearl Necklace, pahaba na ng pahaba. So, lumalaki na rin si Dusty Rose. Ayan, parang kailan lang ang liit niya nung nilagay ko dito. Ayan, na sila, nagdikitan na sila. Ayan. Ang ganda ni Dusty Rose. So, ito si Dusty Rose, isa rin to siya sa paborito ko. Gusto ko siyang paramihin. So, sana yung mga kinuha kong dahon sa flower stalk, mag-success sila na na maipropagate. Tapos ito nga pala yung RG ko na nilagay ko dito, yung nasira kong RG. At may mga sedum na nilagay ko para pangpakapal na rin. Kasi maganda yung sedum na to kapag nagtalunan na sila sa pot. So ayan yung RG ko. Talagang naka-recover na siya ngayon. At matigas din yung dahon niya. 'Di ba ang cute ng dahon niya? Dati ang laki-laki ng dahon nito, ngayon
ano na, nagiging compact na yung dahon, paliit na ng paliit, para na siyang naging bonsai. So, ayan yung RG ko at ganyan yung hitsura niya sa malayuan. Tapos, ito hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ayan. Yung mabalahibo yung dahon. Kasi bigay lang din yan sa akin dito. Tapos, ito namang ano ko, burostil ko, ayan. So, may mga ano na siya, oh. May mga bago na siyang mga baby sa, ano, palabas. Ito, oh, 2 heads na. So, napansin ko, ano na siya, nagkakaroon na siya ng mga bagong baby sa, ano, yan. Parang nag-i-split na yung stem niya. Nagiging 2 na. Ito rin, oh, meron din, oh. Ayan. Diba? So, ayan guys. So, abangan natin sa mga susunod pa kung gaano siya kaano dito. Yan. Gusto ko siyang makitang ano, patalon yung mga dahon niya. Kasi sa picture ko lang nakikita yung ano, talagang ang kapal-kapal niya. Tapos, meron ako dito si ano, titubans. Yung na-propagate ko sa dahon. Tapos yung dito sa gitna, nag-goodbye siya. Nanlagas na lang yung dahon. So, ito yung ano ay, ayan, okay pa rin hanggang ngayon. Tapos, ito hindi ko pala to nadiligan. Ayan, nakalimutan kong diligan yung mga na-propagate ko sa buto dati. Ayan, napaka-soft din ng dahon. So, yan guys sila. Pero okay naman sila kahit hindi ko pa sila nadiligan. Pero diligan ko rin sila kapag mayroon akong time. Yan, medyo nakalimutan ko lang. Tapos, ito nga pala siya si Agaboides cross, Polydonis. At, ito naman si, ano, sino nga to? Si Pulilense. Ayan. Ang chubby ng dahon. Yan, medyo natuyo na sila. Napansin ko talaga na ang bilis matuyo ng ano nila, lupa nila dito. Kasi siguro dahil clay pot yung ginamit ko. Yan, ito si Lovely Rose. Ito oh, malaki na yung ano niya, rosette niya. So, palaki na sila ng palaki. At ito naman yung magandang kulay natin na Zaragoza. Yan. Nagpipink na yung dulo ng dahon niya guys. So, napapansin ko talaga sa kanya, nagpipink yung dulo ng dahon niya kapag mainit na yung panahon. Ayan. Tapos, parang nagti-3 heads siya. Hindi ko alam. So, abangan lang din natin kung anong mangyari sa ano niya, rosette niya kasi lumalapad, kung magkikrested ba siya. Tapos, ito naman si Phoebe N. Ayan. Dahan-dahan na siyang lumalaki ngayon guys. Sana hindi na siya masira. Tapos, ito naman si Amivoides. Medyo tumitigas na rin yung dahon niya. Tapos, ito naman si Frolifica. Ano, bago ko siya diligan, napansin ko na naluto na sa init yung dahon niya, guys. Ayan, nagka-sunburn siya. Dahil nga sa sobrang nipis at tutok na tutok dito sa araw, ayan. Nasunog yung dahon niya. Nag-dry yung dahon. So, kailangan talagang diligan. At ang bilis nilang matuyo dito, guys. Kasi nga, clay pots yung ginamit ko. So, mas mabilis silang matuyo. Tapos, ito naman si, ano, Santa Luis. Medyo mabigat pa yung pot niya at matigas na rin yung dahon niya. Ito, medyo, ano pa, oh, basa pa dun sa gitnang, ano niya, oh, yung lupa sa ilalim. Medyo basa pa si Chrissy and Ryan. At ito naman si Kieselringiana. Ang chachabi ng dahon niya. So, ibang-iba yung dahon ng Kieselringiana ko na nilagay ko doon sa ginawa kong garden. Pahaba yung dahon niya, humahaba. Ito naman, ayan, chubby-chubby na bilog na bilog. At ito naman si Sabrim na tinanim ko sa ano, pahabang pot, wooden pot, ayan. At nilagyan ko ng purple haze para mayroon siyang accent. So, ganyan yung hitsura niya. Ayan. So, ako lang din gumawa nito, guys. Tapos, yung ano ko dito, si Mibina ko. Yan. Medyo lumalaki yung rosette niya ngayon. Napansin ko. Lumalaki yung ano niya, dahon niya. Lalo na yung mga bagong dahon niya. Lalo na dito sa bandang likod. Yan, ikutin natin. So, dito banda, mas marami ditong malaking ano. Ayan. Lumalaki yung rosette niya, guys. So, ganyan yung hitsura ng rosette niya. Lumalaki na. Tapos, ito naman siya si Pinwheel or Revolution
Na last year talaga guys, talagang tiklop na tiklop siya during summer. Tiklop na tiklop siya at ang liit ng rosette niya. So ngayon ayaw ko siyang patiklopin kaya ayun, sagana siya sa dilig. So sana hindi lang siya masira kapag lagi siyang dinidiligan. Tapos ito naman siya si Old Egg na ang ganda pa rin ng kulay niya. O pink na pink. Yan. So nag-start na rin siyang mag-chubby. Tapos ito naman yung musan ko na mother plant na ang cute ng dahon. Tapos yung Onslow ko ulit, ayan. Si Onslow. Palaki na siya ng palaki. Tapos, yung mga babies din niya, ano na rin, tumitigas na rin. Ayan. Tapos ito, tabingi. Hindi ko alam bakit tabingi siya. Hindi naman siya nagkaroon ng mushy leaves. Pero tabingi lang talaga yung ano niya guys. Yung rosette niya. Bakit kaya? Wala naman siya mga mushy leaves. At dahan-dahan na rin siyang ano ngayon, lumalaki ngayon. Ayan. Ang ganda ng dahon niya. Makapal din yung farina niya. Ayan, tumataba na siya dito. Tapos yung Onslow natin. At yung Ebony, ayan si Ebony, dahan-dahan na rin siyang lumalaki dito. At gumaganda na rin yung dahon niya. So sana hindi siya masira dito guys. Ayan. Nagtsatsabi na kasi yung dahon niya. At yung ano naman natin dito, si Elegance, ayan. So, kapag hindi nga pala siya nadiligan, tumitiklop yung dahon niya. Tapos, ang liit niya tingnan. So, dahil diniligan ko, ayan, bumubuka na naman siya. Tapos, medyo nagkaroon na ng laman yung dahon niya. Kasi talagang, ano siya, kapag sobrang dry niya, talagang ang nipis ng dahon niya. Tapos, eto naman siya, si Bloody Maria. Ang ano nga pala, nung nakarang video ko nga pala, ay tinawag ko nga pala to siyang si Black Rose. So, iba nga pala si Black Rose guys. Ang dahon nga pala ni Black Rose ay medyo pabilog yung dulo. Ito siya ay patulis yung dulo. So, next time ipakita ko sa inyo yung Black Rose ko. So, ito nga pala siya ay si Bloody Maria. Hindi siya si Black Rose. Ayan. So, medyo nakakalito kasi yung pangalan. So, ayun guys. At ito naman si Allegra. Ayan. Meron na siyang mga dry leaves. So, kailangan ko na rin tanggalin yung mga dry leaves para hindi mamuo yung mga molds sa ilalim. Lalo na kapag nagdilig. Kasi nga kapag nabasa yung dry leaves, namumuo yung mga molds sa ilalim. Tapos, ito naman siya si Sabrim. Yan, medyo may kulay pa yung sabrim ko dito. Yan. Medyo nagchubby na rin yung dahon niya at bukang-buka siya ngayon dito, guys. So, napakatigas din ng dahon niya. Tapos, eto naman si Blue Jelly Beans. Ito nga pala yung galing doon sa gilid ng bahay namin dati. Ayan. So, dito ko siya, tinransfer. So, napaka-chubby ng dahon niya. Ayan, oh. So, kinatings ko nga pala to siya. Kinalbo ko talaga. So, ito ay mga bagong rosette na niya mula nung kinalbo ko. Ayan. Tapos, dinagdagan ko rin siya ng lupa. Kaya, ayan, nag-chubby siya ulit. Tapos, yung nasa ilalim, medyo nagleggy kasi nga hindi siya nakaka-receive ng full sun. So, ito siya ay rain or shine siya dito banda. Pero, pinapasok ko siya kapag sunod-sunod na yung ulan. Pinapasok ko para hindi masira yung dahon. Tapos, ito naman si Leticia. Ayan, medyo maliit pa rin yung dahon niya pero okay pa rin. Ayan, healthy pa rin yung dahon niya kahit napakaliit. Tapos, ito naman siya si Agavedes Miranda. Ayan. So, medyo lumaki na rin yung mga babies niya, dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan nang lumalaki yung mga babies. Tapos, kapag may nakita akong mga dry leaves, ayun, tinatanggal ko na agad para hindi pa mahayan ng molds. Minsan kasi, nandito rin yung mga yung mga mites na sa mga dry leaves sila nagtatago. Tapos, eto naman siya si, Pulilensiana. Ayan. Ayan si Pulilensiana. Nag-chubby na rin yung dahon niya. Hindi na siya katulad dati na pula. Kahit mainit na yung panahon, medyo pula siya. So, ngayon hindi na kasi napalitan na siya ng bagong lupa. Tapos, eto naman siya si Silhouette ko. So, yung mga babies niya, malaki na rin. Yan. Meron nga pala siyang 5 babies at napakatigas ng baby niya, guys. So, palatandaan na healthy yung kanyang ugat.
kapag pagkatapos mo siyang diligan, tapos after 2 days, matigas yung dahon niya, ibig sabihin healthy yung ugat niya. So, napakalaki din ng babies. So, dahil nawala yung rosette ng mother plant, ayan, napalitan siya ng 5 babies. So, ayan guys. At mayroon tayo ditong flower blanc. Ito siya dati, malaki yung rosette nito. So, ngayon paliit siya ng palit. Ayan yung pangalan niya. So, inaantay ko siyang lumaki ulit yung rosette niya. Ayan. Napakatigas din ng dahon. Tapos, ito naman siya si Jacerae. Ayan, nawala na yung niya guys, oh. Ayan, nabura na yung pangalan niya, si Jacerae. So, ito nga pala siya, maganda yung kulay niya. Kahit summer, yung gilid ng dahon niya, may pagka-pinky-pinky ang gilid ng dahon. Pero ngayon ay wala. Tapos, ito naman siya si Braditii colorata. So, yung dulo ng dahon niya soft, pero yung dahon niya bandang ilalim, matigas. Yan. So, nagsimula na talaga siyang mag-establish dito at ayan, lumalaki na siya ng dahan-dahan. Yung aking Braditii na colorata. At ito naman siya si Kisseringia na ulit. Ayan. So, bumili lang ako dati nito ng isang rosette. So, ayan, marami na rin akong ganito. Kasi nga, yung mga baby, ginagawa kong propagation. Pero hindi pa ako neto nakapag-propagate sa dahon. Kasi mabilis lang din naman siyang mag-baby. So, kumukuha ako ng mga bagong babies. So, ayan yung hitsura sa likod. At ito naman yung hitsura sa harapan. Ayan. So, napakainit talaga guys. Tutok na tutok talaga dito sa araw kapag wala silang UV cut. Ayan. Ganyan yung hitsura nila. So, ganyan yung hitsura nila kapag mainit na yung panahon namin dito. Ayan. So, yun lang guys yung latest update natin ngayon. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!